Well, mabuhay, maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Grabe, no? Parehas talagang may issue kung merong hanggang ngayon hindi pa tapos ang issue kay Vice Ganda, of course, na mga DDS or supporters ni former President Rodrigo Duterte dahil ito may mga sagutan pa rin. Mainit. By the way, ngayong Thursday ng gabi ay may interview ko si Vice Ganda. Pupunta ako sa Vice Comedy Club and of course, may interview ko rin yung mga kasama niyang komedyante doon. Kaya huwag niyong palagpasin nyo. Abangan nyo yung mga chika doon, syempre. Although, hindi pa namin sure kung anong mangyayari. Baka mamaya sabihin ni Vice, pagkibit-balikat na lang niya yon. But eto nga, hindi rin nagpakabog si Regine Velasquez at may kinalaman pa rin doon sa naganap na concert. May mga nagre-reklamo naman. So, uunahin ko yata muna yung ano muna, no? Eto na muna yung sinabi ni Regine and then yung sinabi nung fanay na yon na nag-explain. So, eto na muna. Sabi ni Regine Velasquez, hello everyone, may nagreklamo lang. She was pushed out during meet and greet. Okay? First of all, I want to say I am grateful and thankful tuwing nanonood kayo. I am also aware that you want every single meeting to be meaningful. Unfortunately, hindi ganun lagi kasi wala tayong oras. Hindi rin ako robot na hindi marunong mapagod. I also want to correct her that my sister Diane didn't push you or said kayo ba magbabayad sa venue. It was the other girl who actually said that. I know kasi halos sa tenga ko sinabi yon. Madaming tao doon. Diyos ko nakakaloka, no? Wait, ba may mga sunod-sunod naman kung kailan naman ako naggumagawa ng content tsaka may mga ganyan-ganyan. Anyways, ayun na. So, nagrereklamo tungkol doon na nakakaloka dahil hindi natin ina-expect na biglang-biglang, pati ba naman si Regine, meron pa ring issue. Hindi pa natatapos yung kay Vice Ganda at ito na naman yung kay Regine. So, sa susunod na lang, babasahin naman natin yung reklamo din ng isa namang fan ano mo, iba ng mga fan ngayon, nakakaloka, yung hindi mo na maintindihan kung ano ba talaga, kung totoo ba silang mga fan or talagang nandun lang sila for what, kasi nakakagulat yung after all ng lahat-lahat, akala mo okay na, tapos hindi naman pala, tapos ganyan na naman, may mga reklamo, kumbaga, hindi naman palagay sa panahon ngayon ng mga artista talaga, damn if you do, damn if you don't. So, mahirap talagang ayusin ng, hindi nga alam ng mga artista kung saan nila ilalagay yung mga sarili nila. But anyways, ayan, so, sabi ganyan, sinabi yon madaming tao doon, and they keep reminding everyone na kung pwede, isang pic na lang at madaling araw na. But you insisted to have a selfie. Also, my sister's hand was in my shoulder that she removed so you can do a selfie. By the way, I have the video that you were not pushed by my sister. My sisters and rest of the people there was just trying to make sure we're safe. Tama naman yon, di ba? Kasi sa panahon ngayon, Diyos ko, lalo na, buti nga may mga ganyan-ganyan pa rin, mga meet and greet pa rin, di ba? So, ayun, to make sure that we're safe, and nahihirapan naman ako dito sa mga binabasa ko kasi may mga nagchat-chat habang nag-aano ako Hindi ko maintindihan kung bakit tinatimingan. But yun na, hindi marunong mapagod. I also, okay, the other girl who actually said, I know kasi halos sa tenga ko, sinabi, madaming tao doon and they keep reminding everyone na kung pwede, isang pic na lang. So, you can do a selfie. By the way, nakakaloka. Ano ba yan? Puro ganun kaganapan. To make sure, I was performing on stage since 8 p.m. Both Vice and I were so tired. But sobra kaming thankful for you guys. Kaya kahit hindi na kami makatayo, andun pa rin kami. At nagpapa-picture. Hindi naman ako galit. But I'm disappointed anyway. So, ayun. May mga ganun ng statement si Regine. So, ito naman yung sinabi ng isa. Parang sagot niya ito. Hi, Ate Reg, it's me po. The one who raised the concern to Emuel. I don't want to post this message to you. But this is my only way to share my side. I want to apologize because I didn't mean for my email to Emil to turn out this way or cause this kind of outcome. My concern was raised privately and sana po naayos na lang din in private. I never posted about it because my intention was never to embarrass or attack anyone. I also personally messaged Ate Dayan because I felt she was upset with me. At one point, I even asked her if she had a problem with me because she kept rolling her eyes at me even back in
the Singapore meet and greet po. I also mentioned the other girl in my email but sa sobrang bilis ng pangyayari, I don't know po talaga kung sino sa kanila explain this Ate Dayan as well. So, ayun na nga sinasabi, di ba? Ang haba ng kumbaga, nauna na yung reklamo mo, hindi ka pa pala sigurado. Not na hindi ako nagsaside, hindi naman kinakampihan ko si Regine, pero alam naman natin, tama naman sinasabi ni Regine, di ba? My gosh, anong oras sila nagsimula mag-concert? Kumakanta madaling araw na, tinutupad pa rin yung gusto ng mga fans na yun nga, magkaroon ng meet and greet, etc. Kasi ngayon, part na yan ng ng mga concert. Pag bibili ka ng medyo mahal na ticket, kasama yung meet and greet. Nauso yan, ewan ko. Pero dati nauso yan sa abroad lang eh. Ngayon dito sa Pilipinas, gano'n na rin. So, anyways, nakaka-witness ako ng ganyan. Pero malabo naman talaga yung meet and greet na lahat makakaisa-isa ng picture. Kumbaga, paano ko sa meet and greet kung 100 katao yun? 100 din na pagpa-selfie ang gagawin. But anyways, wala namang hindi nadadaan sa madaling sa maayos na usapan. So sana lang, bago magreklamo talaga, minsan talaga kasi siguro nagiging outlet din yun ng ibang fanay na kailangan magreklamo para at least mapansin sila or whatever. But anyways, ayan, napansin na ni Regine at maganda rin na nakapag-explain agad si Regine ng mga ganyan. Kasi mahirap din naman na parang inaakusahan siya or inaakusahan ng mga taong mahal sa buhay. Of course, ang priority ng mga kasama niya ay ang kaligtasan ni Regine. Kung ganun oras na nga naman, madaling araw na, at medyo may mga kaganapan na ganon, talagang gagawin mo ang lahat para maayos at mailigtas ang iyong